Habang ginaganap nga po mga idol ang Eastern at Western Conference Finals, nakafocus rin naman ang team ngayon ng Golden State Warriors sa pagbuo ng mga gagawing plano sa off-season. Ayon nga sa pinakahuling inilabas na balita ng isang NBA insider, mismong si Coach Steve Kerr na ang may balak palakihin ang kanilang lineup para sa susunod na kampanya. Napansin nga po ng kanilang team na sumobra nga po sa liit ang kanilang mga players ngayong season na sinamantala ng kanilang mga kalaban. Yes mga idol, eto nga ang isa sa mga kahinaan ng Warriors na plano nilang baguhin sa pamamagitan ng pagkuha ng mas malalaking manlalaro. At isa nga sa mga prioridad nila ditong kunin ay dalawang sentro na ipangtatandem kay Trayce Jackson-Davis. Wala rin naman nga pong plano pa na panatilihin ng team si Kevon Looney na posible lamang nga po nilang gamitin bilang trade assets upang makakuha ng bagong sentro. Bukod nga po dyan, kasama rin naman sa kanilang mga plano ang pakikipag-usap sa mga big man na available sa free agency, since sa ganyang paraan makakatipid sila sa pagbibigay ng kontrata. Samantala, maliban nga po mga idol sa mga nagawang pagkakamali ng Indiana Pacers sa huling segundo ng Game 1, isa rin naman sa mga dahilan ng kanilang pagkatalo ay ang akusasyon na pabor nga daw ang mga referee sa kanilang kalabang kupunan na Boston Celtics. Kitang-kita rin naman nga po ang pagkakaroon ng Celtics ng mahigit sa 30 free throws, malayong-malayo sa 10 free throws lamang nila. Bukod nga po yan, sobrang nadihado rin naman ng Pacers sa ilang mga no-call foul na ginawa ng kanilang kalaban. Kabilang nga po dyan ang no-call ng mga referee kay Peyton Pritchard kahit natapik na nito ang buong braso ni Tyrese Haliburton. Ilang beses rin naman nga pong hindi tinatawagan ng foul ng mga referee si Jaylen Brown kahit palagi nitong hinahawakan at hinihila ang jersey na Pascal Siakam sa tuwing nag-aagawan sila. Kaya mukhang pabor na pabor ang mga officials sa Boston na isa rin naman sa kinaiinisin ngayon ng halos lahat ng mga NBA fans. Sa kabilang banda, bago pa magsimula ang Western Conference Finals mga idol, alam na nga natin liyamado dito sa lahat ng aspeto ang Minnesota, since hawak nga po nila ang home court at sila rin naman ang mas malakas na team. At simula nga po nang ilaglag nila ang defending champions na Denver, sila na nga ang standard ngayon sa NBA since tinalo nga po nila ang team to beat ngayong season. Gamit nga ang depensa, shooting at tangkad, sila ang paboritong pumasok sa finals. Pero pagdating nga sa Game 1, hindi rin naman nga naging madali sa simula para sa Minnesota, gayong napaghandaan sila ng Dallas Mavericks sa paggawa nito ng ilang mga adjustment. In terms of defense, nakasabay naman dito ang Dallas kung mahigpit ang depensa ng Timberwolves. Mas mahigpit sa simula ang depensa ng Mavericks. Pero nagkatalo lamang nga po mga idol sa huling quarter na o sa huling minuto matapos maging successful ang ginawang opensa ng Dallas Mavericks kontra sa depensa ng Timberwolves. Sa buong quarter, Minnesota nga po ang lamang, pero gaya nga ng inaasahan, fourth quarter Kyrie at fourth quarter Luka Doncic pa rin ang nangibabaw na kahit si LeBron James napabilib at napawaw sa ginawang opensa dito, lalo ni Kyrie Irving. Iba nga daw ang galaw ngayon ni Kyrie at mas naging matured sa play na nangangahulugang gustong-gustong bumalik sa NBA Finals. So that's it mga idol, ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.